Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 Daily Devotions. So, today is Thursday, July 4, and this is our fourth installment of our current series, which is to teach us to number our days. So, our topic for today is focus on what matters or momentum mori or remember that you will die. So, di ba medyo mabigat yung topic natin for today. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang James chapter 4, verses 13 to 14. So, in English version, ayan. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. So, in Filipino translation naman, makinig kayo ngayon, kayong nagsasabi. Ngayon o kaya bukas, kami ay pupunta sa gayong lungsod. Mananatili kami roon ng 1 taon, kami ay mangangalakal at tutubong. Ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang inyong buhay. Ito ay tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. Gagawin natin ang bagay na ito o ang gayong bagay. Natapwat ngayon ay so yun, so and so on. So hindi na natin siya babasa kasi putol na siya. So the message of this verse is that it is not bad to plan, diba? To plan ahead of us. For as long as sinasama natin si God sa plano natin and kinoconsult din natin yung plano natin kay God. So, nagiging siya kasi nagiging boasting siya kapag nagpaplano tayo ng sa sarili lang natin and hindi natin kinoconsider in a biblical perspective or hindi nga natin sinasama si God sa plano natin. So, like for example dito, sinabi niya na mananatili sila roon ng 1 taon at sila ay mangangalakal at tutubo. But then, he was debunked nga na paano nila malalaman kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ano lang naman, di ba? Si God ang may alam lang na kung ano mangyayari sa buhay natin. So, we can never predict our future, even the things that might happen tomorrow or even the things that might happen later on, kahit hours after this devotion, diba? So, we cannot predict what will happen talaga after the present. So, hindi dapat natin pinapangunahan yung plano ng Lord sa atin kasi no matter what happens, His plan will always prevail, diba? Above anything. So, ayun at ayun pa rin ang masusunod and wala tayong magagawa to break that chain, diba? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, planning is not the problem, boasting is. So, ito yung nabanggit ko kanina. It is not bad to plan, diba? To make a plan. But, we should always include the Lord in our plans and to consult Him first. Kaya nga dapat diba? Alam natin kung ano ba yung purpose natin sa mundo. Para yung mga plano na gusto natin gawin na align sa mission natin, sa binigay na mission sa atin ni Lord, yung God-given mission natin, diba? Nabanggit natin yan sa mga recent devotion natin. So, dapat inaalam muna natin kung ano ba yung purpose natin dito sa mundo, ano ba yung God mission natin, God-given mission, so that our plans will align sa plano ni Lord sa atin. Hindi yung papangunahan natin siya, yung sasabihin natin na, ay bukas, mag-aaral at graduate ako. So, we never know what happens nga, diba, in the future. Kasi si Lord lang ang may control and may alam sa lahat ng bagay. Yung future mo, yung buhay mo is alam na niya or
nakatakda na yan bago ka pa man ipanganak. So, kung ano man yung nakatakdang mangyari sa'yo, is ayun pa rin ang mangyayari sa'yo. We do not have any control towards that. Number 2, life is a mist that appears a little while. So, kaya nga nasabi sa verse, para daw siyang singaw na lumilitaw at lumulubog. So, yung buhay kasi natin, maikli lang yan, di ba? So, kaya nga lagi sinasabi na i-take natin yung opportunity na to, itong buhay na to, na makapag-glorify sa Lord since sa Kanya rin naman galing yung buhay natin, di ba? So, we should maximize this life that was given unto us, di ba? Na makapagbigay glory sa ating Panginoon. So, gaya ng sabi sa series natin, Teach Us How to Number Our Days, di ba? Kapag kasi, if we are knowledgeable about that, then hindi na tayo magsasayang ng oras kasi tayo sa sarili mismo natin, alam natin na maikli lang ang buhay. And alam natin kung saan ba dapat natin iginagamit itong buhay na to, itong maikling buhay na to. Malalaman natin ano ba dapat ang ginagawa natin, 'di ba? Yung hindi tayo nagsasayang ng oras and we are wisely using our time and the life itself that was given unto us by the Lord. Number 3, God presents us opportunities to do good. So, eto, galing kasi akong church, 'di ba? Ngayon Thursday, every Thursday may church kami. So, nare-relate ko dito yung discussion ni Sir Vince kanina since sinasabi nga niya na ever since pinanganak tayo, we have been given a lot of opportunities or chances to do good, to do things that will glorify the Lord. Pero tayo, mismo yung lumalayo sa mga opportunities na yun, hindi natin sila ginagrab and we tend to choose the things or we tend to prioritize the things that will not glorify the Lord. So, for example, may social media tayo. Like this one, may YouTube account ako, di ba? So, for example lang to ako, yung YouTube account ko, ginagamit ko sa panonood ng mga walang kwentang bagay or hindi naman sa mga magsaya. Pero ang buhay kasi hindi laging masaya, di ba? So, dapat binabalance natin. Hindi tayo yung laging, for example, nanonood ka ng Netflix, hindi naman masama manood ng Netflix. Pero ang tanong, ayun ba ang dapat mong unahin and ayun ba ang dapat lagi mong gawin? So, no, di ba? Dapat inuuna natin yung mga bagay na makakapag-glorify sa Lord. Going back to our example nga, like for example, may YouTube ako. Kagaya nito, nag-devotion ako, nanonood ako ng mga devotion videos, then, tsaka ako gumagawa ng devotion, di ba? Yung simpleng panonood lang ba natin na may kinalaman sa Lord, di ba? Para mas mapalalim pa yung relasyon natin sa Kanya and mas makilala natin siya. Another example, kapag gigising tayo, di ba? Imbis na yung mga ka-chat natin ang unahin natin, pagkagising natin, magbasa tayo ng Bible. Wala man tayong Bible, yung Bible na downloadable sa phone, di ba? So, napakaraming ways para i-glorify yung Lord. So, nasa sa atin na yon kung magpapadala tayo sa mga daily excuses natin or gagawa natin ng paraan. So, napakaganda nitong topic natin for today and tugmong-tugma siya talaga sa discussion ni Sir Vince kanina. So, ang dami ko rin nasasabi kasi lang kasi nakinig ako kanina, di ba? Parang na-realize ko na may nakukuha pala ako kada nakikinig tayo sa mga devotion, sa mga discussion, di ba? So, hindi lang tayo basta nakikinig, tumatatak yun mismo sa utak natin, di ba? So, parang ngayon, natutuwa lang ako, nakaka-proud. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, grab all opportunities to do good. Number 2, invest earthly wealth to gain eternal wealth. Number 3, focus on what matters, momentum worthy. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the reasons as to why we should be quick to do good when God gives us the opportunities to do so.